Narinig po natin sa Ebanghelyo ang pagnanais ng mga disipulo na maupo sa kanan at sa kaliwa ni Kristo. Nilahat ko na po, bagamat ang unang humiling ay yung magkapatid na Juan at Santiago. But then later on, mapapansin po ninyo, magagalit yung 10 dito sa dalawa. Hindi dahil nahihiya sila sa hiniling ng dalawa, kundi dahil yun din ang hiling sana nila, naunahan lang sila. And so basically, lahat sila gustong mapalapit kay Kristo. Yun naman ang po pwede nating maging literal na interpretasyon sa pag-upo sa kanan o sa kaliwa ng ating Panginoon. Gusto nilang mapalapit sa Kanya upang makahati sila, makashare sila sa kapangyarihan, sa kaliwalhatian, sa kadakilaan niya kapag naghahari na siya. Yun basically ang request nila. Pansinin po ninyo, hindi naman ito ikinagalit ni Kristo. Sapagkat sa totoo lang, yun din naman ang gusto ni Jesus para sa ating lahat. Ang tayo lumapit sa Kanya, ang tayo makatabi niya, ang tayo makasalo niya sa kadakilaan, sa kaharian niya. Yun nga lang, iba yung paraan niya. At ito yung gusto niyang sabihin sa atin at dati sa kanila. Sabi niya, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Ibig sabihin, ito'y paraan ng pagdurusa, ng paghihirap, ng paglilingkod sa iba. Yun kasi ang naging paraan niya, yun din ang dapat na maging paraan natin na mga gustong sumunod sa Kanya. Therefore, ang sabi niya, sino mang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus, at saka sumunod sa akin. Imposible na hindi tayo magdusa, hindi tayo maghirap, na mawalan tayo ng krus kung tayo sumusunod kay Jesus. Eh siya nga, yung krus niya, hindi naman para sa Kanya eh. Pero kinuha niya, inako niya, at ganun ang pagsunod sa Kanya. May mga pagkakataong wala na tayong krus, parang okay na tayo. Pero hindi nagiging sapat doon ang pagsunod sa Panginoon. Dapat maging sensitibo rin tayo. Mayroon bang pangangailangan ang ating kapwa-tao? Minsan ang pagdadala ng krus ay pagdadala ng krus ng iba. Krus ng pamilya na walang ibang umaako, na may mga nagpabayang umako, pero aakuin mo sapagkat sumusunod ka kay Kristo. Sumusunod ka kay Kristo na ang layunin ay maging mabuting asawa ka, maging mabuting anak ka, maging mabuting kapatid ka, maging mabuting kaibigan ka. Yun bang hindi ka tutulad sa iba nang iniisip lamang ay sarili nila? Magiging iba ka kasi nagiging kamukha mo na si Kristo talaga. Yun ang pagiging malapit sa Kanya. Yun balang araw ang magmemerito sa atin. Siyempre, bukod sa awa at ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na makasalo tayo sa kadakilaan, sa kalangitan ng Panginoon natin. Magtaka pa nga po tayo, kapag okay ang lahat sa buhay natin, kasi baka ibig sabihin nun, hindi na tayo sumusunod sa Panginoon natin. Baka masyado ng sarili na lang natin ang iniisip natin. Kapag tayo sumusunod kay Jesus, hindi mawawala ang krus. Pero hindi natin ito aakuin ng parang napipilitan lang, na parang napapasubo lang. Sinasabi sa ating unang pagbasa kung papaano si Jesus nagdusa. Inialay niya ang sarili niya. Hindi siya basta naging biktima. Hindi siya basta nawala ng choice. Mayroon siyang choice. Hindi siya napilitan. Kusa niyang inialay ang kaniyang buhay. Malugod niyang ginawa ito. John 10:18, no one takes my life from me. I lay it down of my own accord. Kaya sa pagbubuhat natin ng krus, sa paglingkod sa kapwa, sa ating pagpapakumbaba, sa ating pagharap sa pagdurusa, dapat walang sama ng loob. Dapat hindi napipilitan. Dapat walang pagdadabog, walang pagiging mainitin ng ulo. Baka masayang ang ginagawa nating pagsunod kay Kristo. Sinasabi na tanging si Jesus lamang ang nung mabayubay sa krus, ang tahimik, hindi nagmumura, hindi sumusumpa, hindi nilalait, minumura yung mga nagpako sa Kanya, katulad ng karaniwang ginagawa ng ibang mga napako na mula nung una hanggang sa huli. Bukal sa loob ni Jesus ang paglilingkod niya. Yun din dapat ang ating isakatuparan kapag tayo ay naglilingkod, umaharap sa mga problema, pagdurusa, nagpapasan ng krus. Dapat maluwag din sana at bukal din sana sa ating loob. Believing that, may katapusan din naman ng lahat. Believing that, hindi basta matatapos ang lahat,
matutupad ng Diyos para sa atin ang kanyang magandang balak. Sinasabi sa ating unang pagbasa na ang ating pagdurusa ay hindi matatapos sa pagdurusa, kundi sa saya. May kapupuntahang na maganda ang lahat ng paghihirap. Kasi sa totoo lang, ayaw ng Panginoon na tayo naghihirap. Book of Lamentations 3:31. Ayaw ng Diyos na tayo umiiyak. Ayaw ng Diyos na tayo nahirapan, nasasaktan. Kaya, kung i-allow man niya na tayo mahirapan, na tayo umiyak, ibig sabihin nun, meron siyang magandang binabalak. Ikaw ba sa iyong anak, kahit iyak ng iyak yan, titiisin mo kapag meron kang gustong ituro sa kanya, kapag gusto mo siyang disiplinahin, kapag meron kang mas magandang gustong ibigay, ipaunawa, iparanas sa kanya. Ganon din ang ating Panginoon. Sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, naintindihan niya ang ating pagdurusa. Bakit? Siya rin mismo nagdusa. So alam niya yung pakiramdam ng may problemang pagdurusang pinagdaraanan. Hindi lamang dahil sa Diyos siya, kundi dahil yan din ay naranasan niya. Hindi man niya naranasan sa sarili niya, yung iba, nakita niya, naranasan niya. May nakita siyang mga namatayan ng anak, may nakita siya na pinagbabato hanggang sa namatay. Nung kapanahunan niya, hindi alien ng Panginoon sa pagdurusa ng tao. At kung hindi ka pa masyadong naniniwala, mamaya tatanggapin mo siya sa banal na Eucharistia. Siya ay sasayo, magiging parte ng pagkatao mo. Malalaman at malalaman niya, hindi lamang sa kanyang isipan, hindi lamang sa kanyang wisdom, kundi sa kanyang karanasan, ang ating mga pinagdaraanan. Now, kung titiisin ng Panginoon na tayo'y nakikita niyang pansamantalang nagturusa, ito ay dahil may binabalak o may ginagawa siyang maganda. Hindi niya iaalaw ang anumang pagdurusa kung sa nakikita niya kaagad-agad, wala itong pwedeng mabuting idulot sa atin na magandang resulta. Yun ang sinabi ko kagabi sa nakausap ko. Kasi last December lang namatay yung kanyang asawa. Kagabi, nag-aagaw buhay hanggang sa namatay na yung nag-iisang anak nila. Sabi ko sa kanya, huwag mong sayangin ito. Ito yung pagdurusa na po pwedeng magpalapit sa iyo sa Diyos. Sana huwag kang magalit sa Kanya. Sana huwag kang magtampo sa Kanya. Isang bagay ang sinisigurado ko sa iyo. Ang Diyos ay hindi magbabago. Kung naranasan mo yung pagmamahal niya, nang nandyan yung asawa mo, nandyan yung anak mo, mararanasan mo rin ngayon ang pagmamahal niya kahit wala na ang iyong mag-ina. Baka nga mas iparanas pa niya sa iyo ngayon ang pagmamahal niya kasi alam niya na ito'y kailangan mo talaga. Hindi magbabago ang Diyos sa iyo. Kung blessed ka ng buhay ang mag-ina mo, blessed ka rin at mas ibe-bless ka pa niya. Hindi ko alam kung papaano, pero sigurado ko doon na mas ibe-bless ka pa ngayon ng Panginoon. Sigurado ko, malaki ang ilalapit mo sa Diyos at sa Kanyang kaharian kapag ito ay pinasan mo ng maluwag at may kababaang loob sa iyong kalooban. Mga kapatid, ito sana ang ating makitang biyaya na mensahe ng ating mga pagbasa upang kapag dumating na, hindi ko sinasabing sakaling dumating kasi siguradong darating ang mga paghihirap at pagdurusa. Malugod natin itong tanggapin, lalo pat ito ay dulot ng pagsunod natin sa Panginoon natin. Sapagkat ito ang siyang mas maglalapit sa atin sa Kanya at sa kaharian niya. At yun ang tunay na kadakilaan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen.